Tinanggihan ni Trump ang tugon ng Tehran at inilagay ang Islamic Revolutionary Guard sa mataas na alerto militar. Ngayong Lunes, Mayo 11, 2026 lumala ang krisis matapos tumugon ng Iran sa panukala ng US sa pamamagitan ng Pakistan. Hiniling nila ang pagtatapos ng digmaan, pag-alis ng parusa, kompensasyon, paglalabas ng mga naka-freeze na asset at garantiya laban sa bagong pag-atake. Maikli at malamig ang tugon ni Trump. Itinuring na hindi katanggap-tanggap ang tugon ng Iran. Dito naging dehado ang Tehran dahil hindi sineryoso ng White House ang mensahe, kundi tinuring lang itong paraan para magpalipas ng oras. Sinusubukan ng Islamic Revolutionary Guard panatilihin ang estruktura matagal ng hinahamon ng mga pag-atake, parusa at pagkakabukod sa reyon. Ikukuwento ko na sa'yo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon, mataas na kalidad ng pamamahayag sa kredibilidad ni Milson Alves. Gusto ng Tehran ang agarang kaluwagan na unblock na pera pangtatapos ng pressure ng militar at mapigilan ng Estados Unidos at Israel na muling umatake sa kanilang sensitibong sentro. Ang problema ay hindi pumayag si Trump na pumasok sa larong ito. Malinaw ang mensahe ng Amerika, walang magiging kasunduan para lang iligtas ang imahe ng rehimen. Ang pangunahing hinihingi ay naroon pa rin para hadlangan ng Iran na mapanatili ang mapanganib na kakayahang nuklear, kabilang ang kontrol sa pagpayaman ng uranium at mga pasilidad na itinuturing ng Washington at Israel na banta. Nagpanik ang revolusyonaryong gwardiya ng Islam dahil tinanggal ng tugon ni Trump mula Tehran ang pangunahing sandata ng rehimen nitong mga nakaraang araw, ang negosasyon bilang panangga. Habang sinasabi ng Islamikong Republika ang pagtatapos ng digmaan, patuloy namang may balita ng mga drone, pag-atake sa Golpo at presyon sa komersyal na barko. Sa praktika, sinubukan ng rehimen makipag-usap at humingi ng kaluwagan pero patuloy pa rin nilang pinagana ang makina ng pananakot. Para kay Trump, pinatibay nito ang paniniwalang inuulit ng Iran ang taktika ng pagpapaliban, paghingi ng konsesyon at pagpapanatili ng pananakot. Sa panig ng Amerika, hindi lang ito basta matigas na pahayag, sinabayan din ito ng senyas militar. Ang mga puwersa ng Estados Unidos at ang mga puwersa ng depensa ng Israel ay nagpapatuloy ng mga pag-uusap tungkol sa susunod na mga hakbang laban sa mga posisyon ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya habang iniiwasan ni Netanyahu na isiwalat sa publiko ang mga detalye tungkol sa mga planong militar. Ang maingat na pananahimik ay naging bahagi ng presyon na kinatatakutan ng pamunuan ng Iran. Hindi binibigyan ni Trump ng kapanatagan ang rehimen na malaman kung saan, kailan at paano darating ang tugon. Nagbago rin ang epekto sa reyon. Kinundena ng Saudi Arabia ang mga pag-atake laban sa UAE, Qatar at Kuwait habang pinalakas ng ibang bansang Arabo ang pagkakaisa laban sa mga kilos ng Iran. Mahalaga ito dahil hindi lang ito alitan sa pagitan ng Washington, Israel at Tehran. Ang asal ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya ay nagsimulang makaabala ng direkta sa mga pamahalaan ng Gulpo na nakikita sa mga drone, mga banta at kawalang tatag sa dagat bilang panganib sa kanilang sariling mga daungan, paliparan at mga ruta ng enerhiya. Sinubukang magpakitang malakas ng Iran pero lalo lang itong nag-ipon ng mas matinding pressure laban sa sarili nito. Nailagay din sa alanganin ng mungkahi ng Estados Unidos ang Tehran dahil hindi lang ito ukol sa pansamantalang paghinto. Ayon sa international na media, gusto ng Washington ng memorandum na may mahigpit na limitasyon sa programang nuklear ng Iran, kabilang ang 20 taong moratorium. Sa pagpapayaman, pag-alis ng lubang pinayamang uranium at pagbaklas ng sensitibong estrukturang nuklear. Para sa Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya, ito ay pagkawala ng estratehikong puso ng rehimen. Para kay Trump, ito ang mismong layunin. Pigilan ng Iran na gamitin ang negosasyon para protektahan ng aparatong nagbabanta sa Israel, nagbibigay presyon sa Gulpo at napapalakas sa mga armadong kaalyado nito sa buong reyon. Tinangkang baliktarin ng Iran ang kwento sa kanilang tugon. Iginiit ng Tehran na tinanggihan nila ang alok ng Amerika, kahit na una nang tinanggihan ni Trump ang tugon ng Iran. Ipinapakita ng detalye ang tunggalian sa likod ng mga saradong pinto. Kailangang ipakita ng rehimen sa mamamayan na di sila napahiya, di naiipit at sila pa rin ang nagtatakda ng kondisyon. Ngunit salungat sa bersyon na yon ang takbo ng mga pangyayari. Dumaan ang panukala sa Pakistan, nakarating sa Washington, sinuri at sa huli ay tinanggihan.
maaring ipagmalaki ng rehimen ng tagumpay sa mga taga-suporta nito. Ipinakita ng pagtanggi ng Amerika ang kahinaan ng negosasyon kung saan humihiling ang Tehran ng kaluwagan pero hindi binibigay ang tunay na pagbuwag na hinihingi ng Estados Unidos. Kasama sa laro ang planong pagpupulong ni na Trump at Xi Jinping. Gustong puwersahin ng Washington ang China dahil sa ekonomiyang ugnayan nito sa Iran. Lalo na ang pagbili ng langis at hindi direktang suporta na tumutulong sa Tehran na makahinga kahit may mga parusa. Pinalalawak ng puntong ito ang krisis lampas gitnang silangan. Tinututukan ni Trump ang Islamic Revolutionary Guard at mga panlabas na network na sumusuporta sa rehimen. Kung magpapatuloy ang Beijing sa pagtulong sa ekonomiya ng Tehran, maaaring ituring ito ng White House bilang bahagi ng mas malaking alitan. Nagpanukala si Netanyahu na gawing zero ang tulong militar na natatanggap ng Israel mula sa Estados Unidos sa susunod na dekada. Hindi pinahihina ng pahayag ang alyansa. Pinatitibay nito ang ideya ng mas mahigpit at mas estratehikong pakikipag-alyansa na hindi umaasa sa mga talumpati sa Washington. Gustong Israel ipakita na patuloy silang bibili, makikipagtulungan, magpapalitan ng teknolohiya at kikilos kasama ang Estados Unidos, pero nang hindi magmukhang bihag ng taon ng tulong. Sa gitna ng krisis sa Iran, ipinapakita ng mensaheng ito sa Tehran na ang alyansa ng US at Israel ay hindi lang nakadepende sa pera. Nakasalalay ito sa isang banta, pagbabahagi ng intelihensya at desisyong pampolitika. Ipinapakita ng kasaysayan kung bakit mahalaga ang pagtanggi ni Trump sa mahinang kasunduan sa Iran. Noong 1981 winasak ng Israel ang nuclear reactor ng Iraq sa Ozeraq malapit sa Baghdad dahil nauunawaan nilang ang paghihintay ng masyadong matagal ay maaring magdulot ng banta na mahirap ng kontrolin sa hinaharap. Maraming gobyerno ang bumatikos sa operasyon noon, ngunit naging halimbawa ito ng maagap na aksyon sa gitna ng lumalaking banta ng nuclear sa kabila ng diplomasya. Noong 2007, muling kumilos ang Israel laban sa isang pinaghihinalaang reaktor sa Syria. Muling kumilos laban sa pinaghihinalaan na kalaunan ay tinutukan ng International Atomic Energy Agency bilang isang pinaghihinalaang aktibidad sa Syria. Ang aral para kina Trump at Netanyahu, kapag ginamit ng agresibong rehimen ang negosasyon para magpalipas oras, pwedeng mabilis magsara ang tsansa na kumilos. Ang sitwasyon sa Libya ay tumutulong maintindihan ang pagkakaiba ng pinaghihinalang aksyon ng Israel at ng reaktor sa Syria. Noong 2003 sinabi ng Libya na ititigil ang mga programa ng sandata para sa malawakang pagwasa at papayagan ng internasyonal na beripikasyon. Nagkaroon ng negosasyon, inspeksyon at pagluwag ng parusa noon. Naalala ang kaso ng Libya dahil sa ipinakitang simpleng lohika. Kadalasan, nauna ang totoong pagsuko bago dumating ang gantimpalang diplomatiko, pero kabaligtaran ang ginagawa ng Iran. Humihiling sila ng pagtatapos ng parusa, pagpapalaya ng pera, garantiyang militar at bentaha sa politika bago magbigay ng pangunahing pagdisarma. Kaya tinanggihan ito ni Trump. Ipinapakita ng ibang bansa na umatras ang mga rehimeng naipit kapag nakita nilang mas mahal ang paglaban kaysa pagsuko. Nabuhay ang Hilagang Korea ng dekada sa pamamagitan ng pagpapaliban, pakikipagnegosasyon, pag-freeze, muling pagpapatuloy, pagbabanta at pagbabalik sa negosasyon kapag kailangan nila ng ginhawa. Itinago ng Syria ni Bashar al-Assad ang sensitibong aktibidad hanggang atakihin at kinailangang harapin ito sa kabila ng matagal na internasyonal na pagdududa. Alam ng Iran ang taktika na ito. Ang pagkakaiba ngayon, sabay-sabay na isinasara ni Trump ang lahat ng daan. Tinatanggihan niya ang mahinang kasunduan, ginigipit ang Tehran sa paraang militar, nakikipag-usap sa Israel, pinipilit ang China at lalo pang pinapagalit ang mga bansa sa Gulpo laban sa Islamic Revolutionary Guard. Ang susunod na hakbang ay nakadepende sa Tehran. Kung igiit ng Islamic Republic na humingi ng gantimpala nang hindi sinusuko ang ubod ng parlamento, mas lalaki ang tsansa ng paglala ng sitwasyon. Kung tatanggap sila ng totoong diplomatikong pagsuko, mawawala ang kapangyarihan ng Islamic Revolutionary Guard, kaya halata ang kanilang taranta. Anumang landas ay makakasama sa rehimen. Ang pagtanggi ni Trump ay nag-alis ng madaling labasan. Ang koordinasyon sa Israel ay nagpapanatili ng banta. Ang pressure mula sa mga Arabo ay kumikitin sa espasyo nila sa reyon at ang pagdiin sa China ay tumatama sa bulsa nila. Ako si Milson Alves News. Layunin ko, bigyan ka ng totoo at maasang impormasyon araw-araw. Nasa description ng video ang mga link ng balita. I-like ang video, mag-subscribe at basahin ang komento para mas maging aktibo sa Milson Alves community.